Okay, good morning po ulit. Magandang umaga at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay laging sumagana sa bawat isa sa atin. At nasa series pa rin po tayo ng pag-aaral patungkol sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At dun sa unang mensahe na pinag-aralan natin, ang unang mensahe ng Ebanghelyo ay ang pagsisisi, ang pangalawa ay ang tinatawag nating paniniwala. At sa English kasi pagka sinabing believer, sa Tagalog kasi paano ba itatagalog ang salitang believer? Pananampalataya o paniniwala o hindi, pagka sinabing paniniwala kasi yun yung believe. Pero pagka yung believer kasi naniniwala, di ba gano'n? Yan ang ibig niyang sabihin. So, doon pa rin tayo sa ating teksto sa Marcos 1:15 na sinabi doon ay repent ye and believe the gospel. So, napakahalaga ng pagkakaunawa natin patungkol sa bagay na ito dahil ang tanong ay, sino ba talaga ang mga believers ni Kristo? Yun ay isa sa napakagandang tanong. Lahat ba ng Kristiyano ay believer ni Kristo? Maaaring sabihin natin, oo naman. Pero dapat nating maintindihan yung salita talagang naniniwala kay Kristo. Kasi merong mga churches at merong mga relihiyon na naniniwala na mas mahalagang maniwala sa Diyos kaysa kay Kristo. Kumbaga, sa kanila, secondary lang yung paniniwala kay Kristo. Sa atin ba mga Kristiyano, pangalawa nga lang ba si Kristo at ang una bang dapat paniwalaan natin ay ang Ama? Hindi naman ipinagbabawal sa atin na sumampalataya at maniwala sa Ama. Pero ano ba ang sinasabi ng Ama patungkol sa bagay na ito? Kasi dapat natin maintindihan ano ba talaga ang kalagayan natin ngayon bilang mga Kristiyano. Saan ba talaga tayo naniniwala patungkol sa pagliligtas? Kasi yun yung pinakamahalagang dapat natin maintindihan. Now, pagka sinabi nating paniniwala sa Diyos, halimbawa, pag sinabi nating paniniwala sa Diyos Ama, may mga relihiyon kasi, pag sinabi mong Diyos, sa Kristyanismo at sa Judaismo kasi, pag sinabi mong Almighty God, ang tawag nila dyan is God the Father. Pero sa mga kapatid nating Islam, hindi nila tinatawag na ang Diyos ay Father. Hindi. Bakit? Kasi tinatawag nila na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na manlilikha. Pero hindi nila ito tinatawag na Diyos Ama. Kaya magkaiba ang paniniwala ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano sa paniniwalang Islam patungkol sa Diyos. Pag tinawag nating makapangyarihang Diyos, ang Islam tinatawag nila makapangyarihang Diyos. Tayo din tinatawag nating makapangyarihang Diyos. Pero hindi nila matawag na ang kanilang Diyos ay Ama. Bakit? Kasi naniniwala sila na walang anak ang kanilang Diyos. Sa atin kasi, sa Kristyanismo, meron kasing anak ang ating Diyos. Kaya tinawag na Ama ang ating Panginoon. At tinuring natin siyang Ama. Bakit? Sapagkat siya ang Ama ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya tinawag natin siyang Ama. Now, kaya maraming mga relihiyon ang mas dakila at mas mahalaga sa kanila ang paniniwala sa Diyos Ama o sa makapangyarihang Diyos kaysa kay Kristo. Pero ano kaya ang tayo ng mga Kristiyano sa usaping ito? May mga bagay tayong dapat maintindihan katulad nito. Hindi lahat ng relihiyon naniniwala kay Jesus Christ. Ang Hudyo at ang Kristyanismo parehong naniniwala sa Diyos ni Abraham at ni Isaac. Pero hindi pinaniniwalaan ng mga Judaismo si Kristo bilang anak ng Diyos. Hindi nila pinaniniwalaan yun. Kaya nga sa Kristyanismo, napakahalaga ng pagkilala natin at paniniwala natin patungkol kay Kristo. Kaya nga tayo naging believers kaya nga tayo naging Kristiyano
Hindi lang tayo basta naniwala sa isang Diyos, hindi lang tayo naniwala basta sa dakilang Diyos, hindi tayo naniwala basta sa isang Ama, ang Diyos na tinatawag natin, kundi napakahalaga ng paniniwala natin patungkol kay Kristo. Kaya nga tayo tinawag na believers in Christ. O tinawag tayo mga naniniwala kay Kristo. Bakit? Kasi napakahalaga ng aralin patungkol sa bagay na ito. Napakahalaga ng doktrina patungkol sa bagay na ito. Una, pag sinabi natin naniniwala tayo sa Diyos, sa panahon natin ngayon, sapat na ba ang paniniwala sa Diyos para ikaw ay maituring na anak ng Diyos? Sapat na ba ang paniniwala sa Diyos para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan? Yun yung mga tanong na mahalagang bagay na dapat natin malaman. Kasi, pagka tinanong ka, bakit dapat akong maniwala sa Diyos? Bakit ako dapat maniwala sa Panginoon? Mari isagot natin, sapagkat siya lumikha ng lahat ng bagay, dapat ka lang maniwala na merong Diyos. Pero pagka ikaw ay naniwala na merong Diyos, merong pong kulang doon. Bakit merong kulang? Tingnan nyo meron akong babasahin sa Biblia, sa Santiago 2:19. Tingnan natin. Santiago 2:19. Sabi niya dito, sumasampalataya ka sa iisang Diyos. Hindi ba? Sabi niya. Mabuti yan, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. So ano ibig sabihin ni Santiago? Kung ikaw ay sumasampalataya sa isang Diyos, sabi ni Santiago, oo, kahit ang demonyo man, sumasampalataya din. So parang wala ata tayong pagkakaiba sa demonyo. Kung ang batayan at sinasabi mo ay paniniwala sa isang Diyos. Bakit? Ako naniniwala sa isang Diyos. Ang mga kapatid natin sa ibang reliyon naniniwala din sa isang Diyos. Ang mga kapatid natin na mga Muslim naniniwala din sa isang Diyos. Sa pangreliyong Kristiyano, ang Katoliko naniniwala din sa isang Diyos. Ang Protestante naniniwala din sa isang Diyos. Ang Iglesia naniniwala din sa isang Diyos. Lahat tayo naniniwala sa Diyos, sa isang Diyos. Sabi niya mabuti yan. Pero alam nyo ba, maging ang demonyo naniniwala din sa isang Diyos. Ngayon, kung siya naniniwala, ano ang pakinabang niya sa kanyang paniniwala? At kung ikaw naman ay naniniwala, ano din ang pakinabang mo sa iyong paniniwala? At kung iba natin mga kapatid sa ibang reliyon ay naniniwala, ano din ang pakinabang nila sa kanilang paniniwala? Parang lumilitaw ngayon na yung paniniwala dun sa isang Diyos natin, tayong mga tao na nagsasabing merong reliyon, ganun din pala ang demonyo, naniniwala din pala dun. Ay, di para lang tayo lang pagkakaiba sa paniniwala patungkol sa bagay na yun. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, ipinapakita na meron talagang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi pwedeng itanggi, maging ni Satanas, na meron talagang lumikha ng lahat ng bagay. Meron talagang makapangyarihang Diyos. Kaya maging siya naniniwala din na merong Diyos. Pero, yung ugnayan natin, dun sa Diyos na pinaniniwala natin, yun yung mahalaga. Yun ang mahalaga eh. Kasi hindi ba, bakit mo naman nasabing merong Diyos? Kung ang Diyos natin ay manlilikha, ang unang katibayan na dapat ka maniwala, merong mga nilikha. Diba? Merong mga material na nakikita mo. Sino lumikha ng langit, sino lumikha ng araw, sino lumikha ng daigdig, sino lumikha ng mga hayop. Di kung merong nalikha, merong manlilikha. At lahat ng tao na merong kaalaman, karunungan patungkol sa bagay na merong nalikha dahil merong manlilikha, naniniwala sila. Pero ang tanong, doon sa ugnayan,
doon sa isang Diyos. Meron pang pagsunod. Kasi pag sinabi nating paniniwala, makikita natin merong kondisyon, merong confession. Diba? Kasi pagka sinabi mong naniniwala ka, meron kasing pagpapahayag dyan eh. At kung merong pagpapahayag, kung merong confession, merong condition kasi yan eh. Merong confession of the mouth at merong condition of the heart. Mahalaga yun. Kaya sa atin, dapat maintindihan natin. Ngayon, kung sinasabi mo na merong Diyos, paano mo siya pinapahayag? At anong kondisyon mo ng iyong puso patungkol dun sa ipinapahayag mo? Mahalaga yun. Kasi hindi lang... Ang mahirap kasi, sabi ng Biblia, kinikilala lang nila ako sa kanilang mga nguso, pero hindi sa kanilang puso. Diba? Ang dami nga naniniwalang mga tao eh. Mga sinners, sabi nga pati demonyo eh. Naniniwala, pero ang tanong, siya ba talaga ay sumusunod? Ano ba ang ugnayan niya sa kanyang pinaniniwalaan? Mahalaga yun. Parang ganito, naniniwala ka ba na mayroong presidente ng Pilipinas? Oo naman. Tanong, kilala ka ba niya? Yun ang malaking katanungan. Kilala mo siya, pero ikaw ba, kilala ka niya? Yun ang... Meron ka bang personal na pagkakakilala sa kanya? Tanggalin natin salitang personal kasi medyo ayaw ng ibang preacher yung salitang personal savior eh. Ikaw ba'y nakaranas na siya ay makadaupang palad? Nakausap? Kinilala ka ba niya bilang kaibigan man lang kaya niya o ano? Ang Diyos kaya na sinasabi mong kinikilala at sinasampalatayaan mo, anong kondisyon? Di ba? Mahalaga yun eh. Samahan niyo ako sa Romans chapter 10. Ang mga kapatid ba nating Hudyo naniniwala sa isang Diyos? Oo naman. Sila nga pinanggalingan ng faith na yan eh. Diba? Sila nga pinanggalingan eh. Pero ano ang sinabi ni Pablo patungkol sa kanila? Nung panahon na yon. Sa verse 1, sabi niya ay ganito. Mga kapatid, sabi niya, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Mapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Verse 4, si Kristo ang hangganan ng kautusan, sa gayon ang sinumang nananalig sa Kanya ay napapawalang sala. Unang tanong, ano ba yung kahalagahan na matatamo ng isang taong naniniwala sa Diyos? Ang unang-unang dapat nating malaman yung salitang kaligtasan. Ang Israel kasi, ninais nila na sila'y maligtas sa pagkakaalipin nung panahong sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Paraon. Diba? Kaya sila noon naghahanap sila ng Savior. Lumitaw si Moises sa kanilang pangangailangan na kinausap ng Diyos para siya ang magtaka sa kanila sa Ehipto. Nung sila'y nakapasok na sa promised land hindi ba sinasakop sila ng iba't ibang mga bansa noong mga panahon na yun, nangangailangan sila ng tagapagligtas. Kaya nga pag binasa natin ang lumang tipan ang daming mga naging propeta at ginamit ng Panginoon para ang bayang Israel ay maligtas sa kamay ng mga kaaway. Yung usapin na yun, yun pang physical na kalagayan lumilitaw ngayon sa panahon natin ngayon,
Eh hindi. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot sa mga tao na kayang pumatay ng laman, pero hindi naman kayang pumatay ng kaluluwa at magtapon sa impyerno. Lumilitaw ngayon na meron palang mas mahalagang bagay tayo dapat na maintindihan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nga nabuo ngayon ang pananampalataya at ang ipinapangako ngayon ay kaligtasan. Eto, si Pablo, sinasabi niya, meron siyang marugdog na nais at dalangin sa Diyos na na maligtas sila. Eh, hindi ba ligtas ang bayang Israel? Sa kanyang pananaw at paniniwala, hindi sila ligtas. Bakit? Kasi gumagawa sila ng ayon lamang sa kanilang kagustuhan. Ito ang malaking problema ng sangkatauhan ngayon. Ano yon? Yung kanyang paniniwala, faith ko ito. Wala kang pakialam. May kanya-kanya tayong paniniwala. Eh, totoo naman eh. Ang tao, may kanya-kanyang paniniwala. Kaya lang, problema, ano yung batayan? Tayo kasi meron tayong Biblia na pinanghahawakan na batayan natin ayon sa ating pinaniniwalaan. Kasi ang hirap na isang taong naniniwala ka, wala kang batayan. Kapag sinabi nila, ang Biblia naman, gawa lang ng tao yan eh. Oo naman. Kaya lang, hindi yan naisulat kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Isinulat yan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi naman yan pangkaraniwang libro na katang-isip lamang ng tao na isinulat. Hindi. Bagkus pinatunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. Na ito'y salita ng Panginoon. Kaya nga ilalaban natin eh. Bakit? Kasi ang himala ng Panginoon sa kanyang salita, mababasa natin. Kaya nga hindi tayo basta naniniwala. Kaya nga sa Kristyanismo, kakaiba ang ating paniniwala. Ano paniniwala sa Kristyanismo? Patungkol kay Kristo. Ano paniniwala natin? Mabigat yung ating paniniwala kay Kristo eh. Namatay siya, inilibing ng 3 araw at muling nabuhay at umakyat sa langit, umupo sa kanang trono ng Diyos at muling babalik. So naniniwala tayo sa ating Savior na siya'y namatay. Bakit namatay? Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pagkatapos muli siyang nabuhay. Ang mga kapatid natin sa Islam naniniwala kay Jesus Christ eh. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Ang sentro ng Ebanghelyo naroroon sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga tayo naging believers. Ando doon sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. So mahalaga yun. Bakit? Kasi kung naniniwala ka na si Jesus ay nabuhay, ikaw din ay bubuhayin. Yun ang garantiya eh. Pagdating sa verse 9, lulundag ako sa verse 9. Sabi niya dito, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tanong, kung ipapahayag, kaya nga sabi ko, merong confession of faith. Mahalaga yun eh, kung ipapahayag. Bakit napakahalaga ng pagpapahayag? Ano ba ang tinatawag nating prerequisite ng kaligtasan? Membership? Kasi may mga nagsasabi na ang prerequisite ng kaligtasan, membership. Pero wala akong nabasa sa Biblia na prerequisite para ikaw ay masave. Membership. Wala eh. Kung meron lang sana na katibayan sa Biblia na para ikaw ay maligtas, ay maanib ka, ay pwede natin gawin yun. Ang problema, wala eh. Kung hindi ang sinasabi ng Biblia, yung naligtas, idinagdag sa iglesia. So, ligtas na siya bago siya idinagdag. Hindi siya naligtas nung siya ay umanib. Una na siyang niligtas ng Panginoon eh.
ayon sa gawa. Una na siya naligtas, at ang mga nangaligtas ay pawang idinagdag ng Panginoon sa iglesia. Yun ang sabi ng Biblia. So, ibig sabihin, ligtas na pala siya bago siya idagdag. So, hindi ka inilagay sa iglesia at doon ka maliligtas. Hindi. Ligtas ka na bago ka pa idagdag ng Panginoon sa iglesia. Eh ngayon, pagka sinabi nating iglesia, idinagdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia, eh yung iglesia totoo, yung tunay na iglesia ni Kristo. Yung tunay na iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ng tao yan. Yung iglesia talaga ng Diyos. Kasi hindi natin pwedeng doblehin yun. Yung iglesia nung simula hanggang ngayon, hindi nagbago yun. Kaya lahat ng believers ng ating Panginoon, ako naniniwala, anuman ang sektang kinaaniban mo, kung talagang genuine ang pagkakakilala mo sa Panginoon, hindi po pwedeng sasabihin na hindi ka kabahagi noong iglesia na yun. Bakit? Eh, nung panahon ni Jesus Christ, tingnan mo nung panahon ni Jesus Christ, merong grupo na nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling. Nakita ng mga alagad. Yung mga talaga sumusunod kay Jesus Christ. Pinagbawalan nila eh. Oh, anong karapatan yung mangaral at magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo? Ito pa matindi. Nagsumbong sila kay Jesus Christ. Sabi, Panginoon, mayroong isang grupo dyan. Nangangaral sa pangalan mo, pinagbawalan namin. Ano sabi ni Jesus Christ? Aba, huwag niyong pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. May isang malaking katanungan yun. Isipin mo, hindi sumunod kay Kristo, pero naniwala doon sa pinapangaral ni Kristo, pinagbawalan ng mga alagad. Sabi ni Jesus Christ, huwag niyang pagbawalan. Bakit? Kasi yung hindi laban sa atin, kakampi natin. Ibig sabihin, dapat lang talaga na ituwid, ayusin. Ang problema kasi sa Kristyanismo ngayon, nakita kasi ng kaaway, na maraming mga followers, maraming mga believers, tagilid siya dyan. Ano dapat gawin ng kaaway ngayon? Maliin ang doktrina, baka sakaling doon sa maling doktrina, yun na maghatid sa kanila sa impyerno. Oh. Ang problema, wala nga church na aamin na mali nga yung kanyang doktrina. Wala. Eh kahit nga magdebate-debate tayo, walang aamin eh. Bakit? Sasabihin kami mali, kayo tama. Walang aamin. Kaya nga merong debate. Kaya nga merong standard ng Biblia. Yun na nagiging batayan. Pero kahit na merong Biblia kasi, natutwist pa rin yung salita ng Diyos para mapatunayan lang na tama siya. So, kaya nga, ang sagot ko dyan, hintayin na lang natin yung judgment ng ating Panginoon. Kasi lahat naman tayo harap doon. At doon sa kanyang hukuman, doon natin matitiyak kung sino talagang tama at mali sa kanyang ipinapangarap. Eh ngayon, mahirap. Bakit? Sa kulay puti na nga lang, dami nagtatalo eh. Di ba? Oh. Bakit? Anong kulay yan? White. Sabi nung isa, hindi white yan. Bakit? Medyo mapusyaw eh. Meron kasing tinatawag na pangunahing kulay. Di ba? Parang sa blue. Ang daming blue. Oh. Sino ba talagang tama doon sa mga blue na yun? Sa mga red, sino ba talagang tama doon? Oh. Sisingit pa yung blind color ka pa. Di lalo na may problema. Di ba? Pero merong standard. Yung standard na yun, sino nakakaalam? Ang Diyos. Oh. Kaya lang, dahil bilang believers, meron namang pagkakakitaan. Makikita eh. Kung tunay ka talaga anak ng Diyos, makikita. Makikilala ka eh. Bakit? Kasi kung ano yung pinangaral ni Kristo, dapat makita sa buhay mo yan. Paano kung hindi? Pinapangaral mo si Kristo, napakatapang mo, kaya mo pumatay ng tao, natalo ka lang sa debate, kaya mo pumatay. Hindi ko tatanggapin na yan ay tunay na Kristiyano. Bakit? Natalo ka lang sa debate, papatay ka. Hindi pwedeng mangyari yun. Di ba? Ngayon, subaybayan natin ang kasaysayan ng
ng lahat ng relihiyong Kristyanismo sa mundo ngayon. Magkakaaway. Aba, ang tunay na alagad ko, sabi ni Kristo, nagmamahalan bawat isa. Tama, mali. Sabi niya magbibigay ako ng bagong utos. Ano yun? Love one another. Oh. Ay di anong utos ang binigay ni Kristo? Di magmahalan. Sino magmamahalan? Di mga Kristiyano. Ay bakit nga nag-aaway yung mga Kristiyano? Kasi dun sa aralin na kanilang sinasabi, kami tama, kayo mali. Pero lumilitaw na kapag pinahayag mo pala si Kristo, garantiya ng Biblia, ligtas ka. So meron palang confession of faith. Pag pinahayag mo, pinapahayag ito. Palagi ang ipinapahayag ito. Bakit kaya napakahalaga ng confession of faith? Bakit kaya? Parang citizen yan. Pilipino ka, pupunta ka sa Amerika, mag-a-apply ka ngayon ng American citizen, meron kang gagawin. Ano yon? Kailangan mong i-renounce ang pagiging Pilipino mo. Oh. Ano sasabihin mo sa renouncing, Sir Mark, pagka gusto mo maging Amerikano? Na ikaw ay hindi Pilipino. Mabigat yun. Diba? Ibig sabihin, tinatalikuran mo na kung sino ka. Kaya yung confession, mahalaga yun. Bakit? Kasi naririto yung paniniwala sa pagpapahayag. So pagka sinabi mong confession ka, nag-confession ka sa believers, ay mahalaga yun. Sino ba talaga nagturo ng salitang confession? Sino ba? Yung pagpapahayag ng pagliligtas ng Panginoon sa pamagitan ng bibig. Kasi, tingnan nyo pag-aralan natin yung membership. Paano ba maging membro? Sige, paano ba? Alin ba mabisa? Yung salita o yung kapirasong papel? Di ba membership? Merong form. Di ba? Pipil upan mo yan. Di ba? Ano yung pipil up mo? Nakalagay doon, name. Ano nakalagay doon? Address. O nakalagay yung buong detalye ng iyong kalagayan bilang tao. O pagkatapos lalagyan mo ng picture. Lalagyan mo ng thumb mark mo. Diba? Kung hindi ka marunong pumirma, thumb mark yan. O pagkatapos, ibibigay mo na ngayon yan sa pamunuan. Ano ibibigay mo? Yung membership form. O dahil sa naibigay mo na, naipasa mo na, tatatakan na ngayon yan. Magkakaroon na ng control number yan. Ang tawag sa iyo, membro ka na. O. Tanong, meron bang membership form na ginawa ang mga alagad maging ang ating Panginoon Jesucristo? Wala. So kung walang membership form na ginawa ang ating Panginoon Jesucristo, noong mga panahon niya, ay tagilid ang mga alagad. Bakit? Hindi sila membro. Oh. Anong kanilang batayan noon para ikaw ay matawag na alagad? Pagpapahayag. Yun pala yun. Bakit? Dahil nung araw, meron lamang silang isang hari. Meron lamang sila isang Panginoon. During panahon ni Pablo, ano yun? Kaya pag meron kang ibang Panginoon, liban kay Cesar nung araw, ay mananagot ka sa pamahalaan ni Cesar. Kaya kung sasabihin mo na si Jesus ang aking Panginoon, laban yun sa pamunuan ni Cesar. Kaya noon, mabigat yun. Ang pagpapahayag kay Kristo noon, maaari mong ikamatay. Ngayon kasi hindi. Ang confession kasi natin ngayon naku, parang bulaklak na lang ng labi. Diba? Oh. Yung iba nga manliligaw sa mga kapatiran O sabi, sige, punta ka na ron, taas mo kamay mo, ipahayag mo si Kristo bilang Panginoon. Papahayag naman nun Kaya lang, yung bibig nag-confess, pero yung condition ng kanyang heart, yun ang may problema. Kaya tama si Kristo, kung ano laman ng puso, saan lumalabas? Sa bibig.
Kaya yung batayan ng tinatawag natin para maging believers ka, o maging followers ka, o maging disciple ka, o maging iglesia ka ng ating Panginoon, nanggagaling sa puso, may kondisyon ng heart. At lalabas sa labi. Yung pala. Tingnan natin, tuloy natin basahin. Sabi niya rito, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego, iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Garantiya eh. Kapag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Hindi naman sinabi ng Bible na kapag ikaw ay membro na, maliligtas ka. Hindi. So magkaiba ngayon ang tinuturo ng mga pangrelihiyon patungkol sa usapin ng kaligtasan. Bakit? Kasi sa kanila, membership muna bago salvation. Hindi. Nabasa ko na ang Biblia. Ilang beses ko nabasa ang Biblia. For almost 35 years na ako nagpapastor, na paulit-ulit kong binabasa ang Biblia. Wala akong nabasa na kailangan mong umanib bago maligtas. Wala. Merong members na tinutukoy ang Biblia. Tayo'y membro ng isang katawan. Pero ikaw, na membro ng isang katawan, kaya ka nalagay dyan kasi ikaw ay unang naligtas ng Panginoon. Ang tanong, paano ang isang tao ay maniniwala? Kaya mahalaga confession eh. Tuloy natin basahin. Verse 14. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayaan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo ayon sa nasusulat? O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. O yun ang totoo. So kailangan ba talaga ng tagapangaral? Kailangan. Kailangan ba talaga ng preaching? Kailangan. Kailangan ba ng confession? Kailangan. Importante yun. Ibig sabihin tayo na mga nagpahayag ng pagiging Panginoon ng ating Panginoon Kristo, hindi doon natatapos lang yun. Buhay na natin ang pagpapahayag patungkol kay Kristo. Bakit? Sa tuwing tayo ay nagpapahayag ng testimonyang natanggap natin, yun ay nagdudulot sa iba na marinig ang kabutihang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya sila din naman ay naliligtas. Testimony pa lang yun. Diba? Parang ako nung araw. Diba? Nung araw ako, sakit naman ako ng ulo talaga nung araw. Nung makakilala ko ng Ebanghelyo, dahil merong isang Ebanghilistang nangaral at tinanggap ko yung kanyang pangaral, nagbago buhay ko. Nawala paninigarilyo ko, nawala pag-inom ko ng alak, nawala pang babae ko. Natakot na ako magsinungaling, natakot na ako gumawa ng kasalanan, di ba? Bagamat hindi naman tayo perpekto, nagkakamalit, nagkakasala, pero nakita nung aking mga dating kasama sa kasamaan na mayroong pagbabago. Paano ko sasabihin mong Kristiyano ka? Kaanib ka ng isang samahan. Pagkatapos napakasama naman ang pag-ugali mo. Walang pagbabago. Ay, hindi totoo yun. Kaya sabi ko nga, kung ang pag-anib sa reliyon ang
batayan ng Diyos at liligtas, mga kapatid. Lahat ng reliyon sa mundo, aniban na natin. Para kung merong isa doon na tumama, ligtas tayo. Oh, for sure. Aniban na natin lahat. Pwede naman mangyari yon. Bakit? Meron naman separation of worship. Sa Biyernes, nasa Islam ako. Hindi ba tama? Sa Sabado, nasa Sabadista ako. Sa Linggo, medyo marai-rai. Sa umaga, nasa Mormon ka. Sa tanghali, nasa iglesia ka. Sa Badaalauna, nasa Pentecost ka. Sa gabi, edi aniban mo ng lahat. For sure. Pwede naman gawin yun. Meron pang Miyerkules at meron pang Huwebes. Sure na yun. Sa dami ng inaniban mo, kapag ikaw itinapon pa ng Diyos sa impyerno, ewan ko na lang. Pero hindi garantiya na kahit na napakarami na inaniban mo, mababago ka talaga. Bakit? Kasi kung hindi totoo yung isinubo na napakinggan mo, may problema pa rin tayo. So meron palang kondisyon. Yung confession, saan ba nagsimula yun? Samahan niyo ako sa Mateo 16. Tingnan natin kung ano yun. Sa Matthew chapter 16, umpisa natin ang verse 13 para maintindihan natin yung kaganapan. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Sabi niya, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Verse 15, kayo naman, sabi niya, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. Ito ang dapat na maintindihan ng marami. Ang pagkilala kay Jesus bilang Kristo at Panginoon, hindi ito galing sa tao, kundi ito revelation galing sa Diyos. Kaya pala, pag pinahayag natin na si Jesus ang Kristo, hindi pala yun natutunan natin sa tao. Kung hindi revelation pala yun, galing sa Diyos. Kaya ang iba, ayaw nilang kilalanin na si Jesus ang Kristo. Ayaw nilang kilalanin. Bakit? Kasi hindi sila nakatanggap ng pahayag galing sa Panginoon. Ano naging bunga nun kay Pedro nung kanyang ipahayag? Tuloy natin basahin. Sabi niya rito, sa verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinuman tao, kundi ng aking amang nasa langit. Verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia at hindi makakapanig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagpatawad mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyan tinagubili ang mga sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ano yung kanyang naging benepisyo sa kanyang pagpapahayag? Aba, hindi pala mananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano tawag doon? Di ba merong salvation sa kanyang kaluluwa? Merong pagliligtas sa kanya? Bakit? Kasi kahit ang kamatayan, hindi kayang daigin.
ang isang taong nagpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. Kaya yun pala yung batayan ng ating paniniwala. Kaya pala tayo naniwala kay Kristo. Bakit? Dahil sa tuwing ipapayag natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, sa kondisyon ng ating puso, ipinapahayag natin ang pagliligtas ng Panginoon at tinatanggap natin ang pangako ng Diyos na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Eternal life pala yun. Kaya tama si Juan. Sa kanyang sinabi sa Kapitulo 3, ang talata ay 16. Gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos. Saan? Sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Na na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Upang Upang ang sumampalataya o maniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tama rin ang sinabi ni Juan sa 14, sa na sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng pumunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya yung sinasabing paniniwala sa isang Diyos, hindi garantiya yon na meron kang salvation. Bakit? Kasi ang salvation ay kay Jesus Christ. Bakit? Kasi siya yung ipinako sa krus. Siya yung naging tinatawag nating the Lamb of God. Siya yung tinatawag nating sakripisyo ng Panginoon, sakripisyo ng Diyos. Sabi niya ron, siyang Lamb of God na nag-alis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya kung ipinapahayag mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yun ay hindi lang sa nguso, kundi yun ay galing sa puso. Pagkagaling sa puso, ang salitang pananampalataya, makikita yan sa buhay mo. Kaya nga yung paniniwala natin, ang unang hakbang para ikaw ay maniwala sa ating Panginoon, ang unang-unang ginagawa, tinatanggap mo na ikaw ay isang makasalanan. Merong pangyayari sa Bible eh. Merong pangyayari sa Bible sa Acts. Sabi niya rito sa verse 4. Umpisahan ko ng verse 1. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga takong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya rong isang alagad at tinanong siya, tinanggap ba ninyo ang espiritu ng sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, anila. Sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo, ipinatong ni Pablo ang kanilang mga kamay sa kanila. Bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika, nagpahayag ng salita ng Diyos, sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Tingnan nyo ito. Merong mga followers ni Juan. Pero nung marinig nila ang patungkol kay Kristo, sinampalatayaan nila. Diba? Galing sila sa ibang relihiyon o galing sila sa ibang pananampalataya. Pero hadlang ba yun para sila maniwala? Kasi ang problema ngayon, hindi na kasi ako pwedeng sumama sa inyo kasi meron na. So, kaya nga hinahamon natin, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, ang gusto namin matiyak sa iyo bang paniniwala at pagpapahayag kay Kristo, yun ba'y tunay na galing sa iyong puso? Pagka tinanggap niya, sabi ko nga sa mga kapatid dating Katoliko, wag na kayo umalis sa pagiging Katoliko. Bakit? Kung totoo ang paniniwala nyo kay Kristo,
at siya lang ang inyong Panginoon, tagapagligtas, no need na kayong sumama sa amin. Bakit? Sapat na yan eh. Kaya lang kung ang pari magtuturo na meron pang ibang kaligtasan, liban kay Kristo, may problema tayo. Pero kung ang pinapangaral ng pare si Kristo ang kaligtasan, huwag na kayong malis. Hindi na kailangan. Kung ang pastor at ministro mangangaral na si Kristo ang kaligtasan, huwag na kayong malis. Bakit? Kasi nga, batayan nga ng pagliligtas ng Panginoon, paniniwala at pagpapahayag. Ayon sa iyong pinaniniwala. O, sa Gawa 8, tingnan natin. Sa verse 34, mag-umpisa ako. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Filipe. Sino ba tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatay ito'y sinalaysay sa kanya ni Filipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpapatuloy sila sa paglalakbay at dumating ang isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Filipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ang inukang karawahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Filipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Filipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko. Nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Yung pang eunuko nakatanggap ng kaligtasan? Oo naman. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng pangangaral ni Filipe ng mabuting balita sa eunuko. Kailan naganap yun? Doon sa oras na yun. Hindi niya sinabi doon sa eunuko, abay, teka muna eunuko. Hindi po pwedeng babautismuhan muna kita. Bakit? Abay, hindi ka tapos ng doktrina namin. Hindi ba? Kailangan dumaan ka muna ng 12 doktrinas. O kaya dumaan ka muna ng 14 doktrinas. O kaya dumaan ka muna ng 22 doktrinas. O dumaan ka ng 24 doktrinas. Bago ka namin bautismuhan. Abay, hindi. Nung oras na yun, sabi niya. Ito ngayon ang matindi. Pagkatapos yung bautismuhan, nakahiwalay na sila. Ngayon hindi. Pagka binautismuhan ka, teka muna, pirmahan mo na ito dahil membro ka na namin. Problema to. Diba? So sa panahon natin ngayon, ano ngayon ang batayan para ikaw ay tawaging Kristiyano? Membership course. Paano ang Biblia? Maraming naganap sa Bible. Nagtagpo. Diba? Nagtagpo na 1 oras, 2 oras na nag-uusap, pagkatapos nagkahiwalay na. Hindi na nila alam kung magkikita pa ba sila o hindi. Pero isang bagay lang ang nilagay sa kanyang puso, ano yun? Ang mabuting balita. May tanim eh. Ito, pwede mo na ba ang bautismuhan? Ano sagot niya? Abay, sumasampalataya ka ba ng buong puso? Hindi niya sinabing, nakailang doktrina ka na ba? Tapos ka na ba? Meron ka na bang ano tawag nito? Certificate na ikaw ay nagtapos na. Ngayon kasi Sir Mark, yun ang bata yan. Teka muna, hindi ka muna namin pwedeng bautismuhan. Bakit? Kailangan mo muna ng pagsubok ng pagdalo. Ano ibig sabihin ng 3 buwan? Kailangan ikaw ay umatay muna na fellowship na. At kapag ka hindi ka pa pwedeng bautismo. Sabihin nyo, ginawa ng tao. Pero ano bang inuutos ng ating Panginoon? Maniwala, ipahayag, ipahayag si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayon sa kondisyon ng iyong puso. Ano kasunod mo? Kung merong confession at merong tinatawag natin condition of the heart, ano susunod sa palagay mo? Yung commitment ng isang Kristiyano, lilitaw yung komisyon ng kanyang pagkakataon. Akbak.
Kaya ngayon, ano? Ay ngayon yung pandemic, pinatunayan ng Panginoon na ang kapilya hindi mahalaga eh. Bakit? Hindi ba anong mahalaga ngayon? Magkatipon sa pangalan ni Jesus. Asa na malalaking katedral ngayon? Wala na. Bakit? Eh meron ng distancing. Di ba? Bawal na beso-beso. Bawal na kamay-kamay. Bawal na halik-halik. Ano na lang daw ngayon? Eh, senyasa na lang. Ano yung bigbao? Yun daw ngayon ang tamang new modern greetings. Diba? O kaya kaway daw ng paa. Kaway ng paa. Wala. Matindi pagka na isa batas na yan. Bawal na shake hand. Tapos na tayo niya. Eh ngayon, mandatory. Kailangan daw naka-face shield na tayong lahat. Wow. Oh. Eh, hindi face mask eh. Face shield. Diba? Okay, wag mo nang alisin yung helmet mo, Brother Anton. Sigurado na yun. So, tanong natin sa ating sarili. Paano natin pinahayag si Jesus bilang Panginoon? At anong kondisyon ng ating puso sa ating paniniwala? At kapag sigurado kayo, kasi pag sinabi mong Kristiyano, alam mo Kristiyano, buhay yun eh. Hindi diktahan eh. Kaya nga dito, alam mo, madalas ko sabihin, bawal sa akin ng rules and regulation. Alam niyo kung bakit? Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan. O, yung tunay na may Espiritu ng Panginoon, kahit sabihin mo sa Kanya na, wag mo na sabihin na, linggo ngayon, fellowship ka. Linggo ngayon, practice ka. Linggo ngayon, attend ka. Linggo ngayon, magbigay ka. Kahit wag mo na sabihin sa Kanya yun eh. Kapag talagang siya ay Kristiyano, diba? Para yung tao, pagka kumakain, tama ba na mayroong time clock ang katawan ng tao? Meron. Ba't kaya? Pagising mo sa umaga, kukulo na kagad siya, gutom na ako ah. Alam niya kagad yung alas 6, alas 7, gusto niya nang kumain. Bakit? Eh kasi practice na niya yun eh, buhay na niya yun eh. Pagdating na alas 12, kukulo ulit yan. Gutom na ako. Diba sinasabi niya? Ba't kaya andyan ng tao, 3 beses kumain sa isang araw, yung oras ng kanyang gutom, iisa. Bakit kaya sa paglilingkod sa Panginoon parang paiba-iba? Hindi ako naniniwala. Kung talaga ikaw ay Kristiyano, kahit na hindi idikdik sa iyo, gagawin mo. Kaya ngayon, dapat na ipangaral natin ngayon? Makilala na lahat ng sangkatauhan na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. May pahayag ng kanilang labi galing sa kanilang puso at ipamuhay ang kanilang pananampalataya. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Merong komisyon tayo natanggap. Yung commitment natin sa Panginoon, then go. Yung paniniwala natin sa Panginoon, maraming klaseng paniniwala. Sa God With Us Church, meron tayong doktrina. Kanya-kanya ng doktrina ayon sa salita ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga dyan, meron kang tunay na pagkakilala sa Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sabi nila, hindi raw sariling tagapagligtas. O di baguhin natin, tagapagligtas ng iyo. Kasi hindi nga naman daw personal dahil hindi mo pag-aari. O di tanggalin natin personal. Kaya nga si Kristo ang ating tagapagligtas. Kailan naganap yun? Nung ikaw ay nakarinig at nung ipahayag mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo galing sa iyong puso at ipinamuhay mo ang salita mo. Ang tawag sa iyo, believers ni Kristo. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin. Salamat po at next week, pag-usapan natin ano ba yung pinaniniwalaan ng believers.